Nilagyan na natin ang pinto at pinagpatuloy na natin ang pagbabakod dito sa ating mini farm. Para ba di na makalabas ang mga alaga kong animal? At para di na makapresyon ang halaman ng iba. Pero teka, intro, paso. Kasarapan nga. Ay ito nga, kaumaga-umaga, tinanghali na ng gising. Kaya naman itong ate ko, nabutan ko na dito, nagpuputol na ng kawayan na pampinto sa ating mini farm. At binakbak na rin niya ito mga kawayan na ito para makapanggawa na talaga ng pintuan. At tinulungan ko na nga dito yung ate ko gumawa. At sa mga oras na to, wala pa ako sa wisyo gumawa kasi kagigising ko nga lamang. Ito nga palang ate ko ay pipi, hindi siya nakakapagsalita at bingi rin siya. Pero dito naman ako umahanga kahit pipi at bingi siya. Napakagaling kasi niya gumawa ng bahay at kung ano-ano pa. Ito yung sinasabing hindi hadlang yung kapansanan sa pangarap para maabot ito. Kahit na itong ate ko hindi nakapag-aral, talaga napakatalino niya. Pipi lang kasi siya pero wala naman diferensya ang isip niya, kaya naman nagawa niya mga gawain ng normal na tao. At ito lang talaga ang hindi niya nagagawa, ang magsalita. Yano ka laydo, kaya nga pipi, kainaman ka. Ops, teka, sa mga oras na nga ito ay nag-start na nga magpako yung ate ko. Pinagpupukpok na nga itong mga pako dito sa aming ginagawang pinto ng aming mini farm. Kasarapan nga! At pagkatapos nga niya pagpupukpukin ng mga pako ay ito, lalagyan naman namin ng lambat para hindi makalabas ang mga animal na alaga namin. At pagkatapos nga namin lagyan ng lambat ay ikakabit na namin dito sa mismong gate para hindi na talaga makalabas ang mga hayop. At dinali-dali na nga namin ng ate ko ang pagkakabit niya ng pinto at napakainit nga ng panahon sa mga oras na ito. Sa pagbo-voice over ko nga hindi ko na kailangan ang music background ng probinsyana. Kasi yung mga tilaok pa lang ng mga manok ay sapat na sa kahuni ng gansa at pabo. Talaga naman kung saan-saan nahuni ay talaga nakakaburiw ng nga kapag nagbo-voice over. Talaga naman literal na probinsya ay. Ops, teka, at ito nga pala yung isang pinto, tapos na. Hindi na namin nilagyan ng lambat, ginawa na lang namin na purong kawayan. Bali, ito nga palang bakod namin sa manok ay napakataas din, 8 feet. Kaya naman sinasabi ko sa mga alaga ko, ang makalampas dito may multa, 1,000. Ang hindi magmulta ay alam na, adobo sa gata ay kasarapan nga. Aba ay sabi ng mga alaga ko ay wag na, dito na lang kami sa loob, napapakain din naman. Oops, slide daw, tigili ang yabang, kakahambog mo. Masabi ba naman yun ng manok? Kaloko ka talaga, hinamang ka. Abay hindi naman, yabang laang yun. Ay hala, balik na tayo dito sa pagbabakod. Ay dini, habang nagtuturo ako sa taas ay nakakita pa nga ako ng itlog dito sa baba, parang matagal na rin. Itlog ng aking pabo yata ito. Iba na ang kulay ay parang nabasa, kaya iniwan na siguro. Kaya naman sa mga oras na to ay patuloy kami ng ate ko maggawa ng bakod dito. Yung last na bakod nga namin noong nakaraan ay pinapakuha na niya sa mga oras na to. At itinali na nga rin niya yung lubid diyan para makapagtahi na kami ng maayos. Yung isang lambat pala namin nakuha ay 5 feet lamang. Dapat ay 8 feet. Napaliit pala ito. At sakto naman yung haba niya, 100 meter. Kaya naman no choice, pagdodoblehin na lang namin at tatahiin. At bago nga namin pagdoblehin yan, tatahin muna namin itong laylayan ang una namin kinabit. Bali ganito nga yung ginagawa ng ate ko. Sa pagtatahi ng lambat, tinutusok-tusok niya ang lamang ng lubid sa ilalim. Para ba ito'y tumibay pag nilagyan ng bato o yung bangkahoy na may sanga ay itutusok sa lupa at nakabangkat yung tali. Balik may kalawakan nga itong gagawin natin mini farm. Siguro yung farm na to ay hindi na mini. Yan. Siguro kayo nasa 1,000 square meter ito ay plus pa. Ano, naintindihan mo po ba yung ibig sabihin ko? Ito po nasa 1,000 square meter mahigit pa. May kalawakan nga din po ay simula po doon sa dulo abot din ay at talagang lawak. Ops, teka, sa mga oras na nga ito ay pinagpapatungan ko na nga po ng bato para hindi na makalabas ang mga hayop natin. Mga manok, pabo, gansa. Meron pa rabbit at uwak. Kaya naman dinali-dali ko na yung paglalagay dito ng bato. Pinagdadagaan ko na dito sa lubid ng ating lambat. At habang nagdadagan ako ng bato, yung ate ko naman nagtatahi na ng lambat sa laylayan para mapatungan ko na nga ng bato. Tara na sa ilog, bundok at falls. Sa ilog na malinaw ang agos ng tubig, na mamana kami habang tahimik ang paligid. Bitbit ang lambat at konting diskarte para sa huling galing sa kalikasan. See you on day 3. Araw-araw, sipag lang patungo sa bukas.